ka-TH all over the world in the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo'y magpaalam na sa taong 2020 at tayo'y mag-welcome sa Year of the Golden Ox 2021 with all of our hearts. At sana ay siswertihin tayo sa taong 2021. At before we proceed, I'd like to do some shout-out sa lahat ng mga subscribers ko from the Philippines and from overseas or abroad. Maraming salamat sa pagsubaybay. Sana next year ay nandito pa rin tayo at nasa mabuting kalagayan at magandang pangangatawan. Okay, at by next year, starting February 14, meron tayong second paraffle. Ito ay metal detector na magagamit nyo sa treasure hunting. Sabi nga ni Jesus na don't give man a fish, but teach him how to catch the fish. Okay, ganyan ang maganda. Hindi pera yung ating ira-raffle, kundi kagamitan para yan ay palagi nandyan sa inyo at anytime ay magagamit nyo kung meron kayong project or adventure sa pag-treasure hunt. Magandang pastime ang treasure hunt kumpara sa sugal or anumang sports. Sa treasure hunting, meron tayong chance maka-recovered ng buried treasure of the Japanese Imperial Army during the World War II. At please don't skip also our ads na lumalabas sa inyong screen or monitor. Huwag niyong i-skip ang mga ads na yan kasi diyan ako kumukuha ng revenue para iparaffle sa inyo guys. Kaya ang inyong pag-follow sa aking channel ay meron maibabalik sa inyo. Okay, also don't forget to subscribe my MP Suarez TV channel. At ngayon atin ang tunghayan itong aking rock analysis of what I called Face of the Cambodian Buddha. Ating tingnan ang aking rock analysis ngayon. Alright guys, at ating tingnan ngayon ang malaking pagkakahawig ng face sa bato at ang face ng Cambodian Buddha. Unahin natin dito sa ibabaw guys, itong dulo. Kung nakita nyo yan ay ito, matulis siya. At itong parang kanyang headdress. Ayan. Ito yan. At syempre, hindi naman mga sculpture yung mga hapon. Kaya ganyan ang lumabas na muka. Parang emoji lang. Pero yung kanyang kontur, kung tingnan natin, ay siya yung Buddha na Cambodian Buddha. Kasi iba naman yung Buddha sa China at Japan. So ganyan ang tingin ko dito guys. Ito ay face of the Cambodian Buddha. At ngayon ating i-analyze kung saan actually natin hahanapin ang treasure. At ako'y mag-congratulate na in advance sa nagpadala ng sign na ito. Parang 90% ay makukuha mo na yata to. Ito ay isang giveaways, nilagyan lang ng face of Buddha. Kasi sila ay mga Buddhist, karamihan ng Japanese ay Buddhist. Kaya yung naisip siguro nang nagbaon dyan ay ilagay niya yung mukha ni Buddha. Kaya ganyan lang ang lumabas, parang emoji. Okay, at meron akong drawing dyan para mas maganda ang ating pag-analyze dyan sa the face of the Cambodian Buddha carved in this rock. Okay guys, atin uli pagmasdan ang naka-carve na image na ito na kung tawagin ko ay the face of the Cambodian Buddha. Okay, so meron siyang kilay ito. At kahit ito lang guys ang makita natin at itong symbol na ito, itong nakaganyan, kahit yan lang, ang meaning niyan ay treasure under. That's treasure under or treasure below. Kahit ganyan lang. Pero ngayon meron tayong solid symbol or solid na ebidensya na hindi lang treasure under, kundi treasure in your face. Nakaharap ka na sa treasure ang meaning nito. Kaya parang naka-smile siya. Kasi masaya ka na kasi nakaharap ka dyan. So meaning to say, kung nakaharap ka mismo sa treasure,
Saan mo ba yan hukayin? Sa baba? O actually, nagpapakita na diyan ang mga ebidensya na treasure is enclosed in this big rock. Ito guys, parang matatanggal na to di ba? Parang naka-patch lang yan na semento. Itong nandito. Kung tingnan natin yan, kung tirahin nyo yan ng maso o ng jackhammer ay mabubutas yan at tatambad sa inyo na that is a hollow rock at mayroong laman sa loob na giveaway at hindi yan the golden Buddha. Yan sa palagay ko ay treasure box na nakalagay sa ammunition boxes ng yung rifle na World War II, mga 30 caliber rifle yata yung mga rifle noon sa Japan. At yan ay mayroong ammunition box na maliit at kakasya doon ang 2 gold bars or maybe 3 gold bars. Okay, so ito ang una kong pagtingin dyan guys. Ito ay hollow rock, kaya ang unang gawin lang ay hindi na tayo magsusukat pa ng ilang meters galing dyan, kundi tingnan nyo yan, yung front na yan ay martilyohin nyo at kung matibag yan, meaning that is only a cemented rock at cover lang yung nakikita natin na nilulumot. At kung nakita nyo itong kulay dito guys, mayroong pagka-pinkish ito. May pagka-pinkish siya at ang pink coloring ng rock. Yan ay isang palatandaan ng Japanese treasure. Pag hinaluan nila ang semento ng kulay pink, yan ay palatandaan na treasure yan na semento or bato. Okay, at bakit ko ba nasabi guys na 90% I believe na ang treasure ay nasa loob ng bato na yan? Kasi kahit wala ko dyan, sa tingin ko yan ay nasa baybayin na bato. Sa tingin ko yan ay nasa dagat. Kasi nakita ko naman tong mga grain of sand dito dumikit. Tumalsik yan dahil sa alon, sa malaking waves. Okay, at sa aking experience, karamihan ng treasure beside the beach or yung mga treasure na nasa baybayin na nasa malalaking bato ay ang mga treasure na giveaway ay nilalagay lamang sa mga butas ng malalaking bato. Minsan tinakipan ng malalaking malapad na bato. Minsan ay nilagay sa hollow rock at tinabunan uli ng semento. Kaya yung semento ang naging cover. At sa tingin ko dito ay parang bumigay na yung semento guys. Ito, makikita na natin na parang matuklap na siya. Parang nag-crack na siya. Siya ay nagbabadya na. At gusto na siyang magpakuha. Siguro sa ilang taon na nakatago siya dyan, gusto niyang lumabas na at ang unang makakita niyan, yun ang taong pinipili niya na kukuha niyan. Okay, so yan ang una kong method yan guys. Hollow rock treasure. Butasin lang ang bato na yan. Unti-unti lang, huwag ka agad durugin ang bato, masisira ang landscape. Okay, so pangalawang method na gagawin natin ay ito, meron akong drawing. Ako palagi ay nag-drawing para mas maintindihan natin guys or ninyo ang ating decoding para klarong-klaro. Yan ang kaibahan natin sa mga iba pa na mga decoders. Gusto ko klarong-klaro tapos meron tayong counter na different ways on how to find the buried treasure. Hindi lang traditional, kundi yan ay talagang ina-analyze natin. Okay, dinagdagan ng sa akin at sa iba pang mga nauunang treasure hunter na gumawa ng mga method sa paghanap niyan. Okay, so example, naka-side view na ang bato. Kanina nakaharap yun, ngayon naka-side view siya. At ito yung mukha ng Buddha. Kaya matulis yung ulo niya. Kasi baka meron siyang tinuturo sa itaas. Kaya i-check nyo guys. Sa ibabaw nito, pag meron kayong makita diyan na
butas na 2 inches or 3 inches na diameter ng butas na ang lalim ay 2 to 3 inches din. So 2 to 3 inches na diameter na butas, 2 inches din na lalim. Kung meron dyan sa ibabaw, meaning to say dito ang hollow rock sa ibabaw. At dito matagpuan yung box of giveaway treasure dito sa ibabaw na portion. So dito basagin ang bato sa ibabaw, butasin yan at makikita nyo ang hollow rock sa loob. At merong nakalagay doon sa chamber na mga jewelries made of gold. At gaano ba kakapal pag naka-patch na simento lang yan? Yan ay nasa 3 inches to 4 inches lamang ang kapal ng simento na tinapal diyan sa chamber para masarado yan at madali lang mabasag. Hindi reinforce, walang kabilya. Yan ay simento lamang. Okay, at matandaan nyo yan kasi ang simento na kanilang nilagay dito sa ibabaw, kung nandyan man yan, ay may halong mga seashells. At kung may mga shells na dumikit dyan sa ibabaw, meaning to say, yan ay konkrito. Itong part dito, tingnan nyo guys, kung may mga seashells dyan na nakadikit, na parang simento yung dinikitan, meaning yan ang takip ng chamber dito. Ngayon kung wala dyan, ito na mismo sa face, butasin nyo yung face at tatambad sa inyo, doon sa loob ay mayroong chamber na nilagyan ng box. Ayan, so ganyan ang tatambad sa inyo. Kung may makita kayong butas, ay huwag ka agad masyadong excited, baka ma-high blood kayo or ma-stroke. Karamihan yan ay pininturahan nila yan ng itim, yung alkitran, para hindi ka agad mahalata na treasure. Itim lang yan tingnan. Yung mga box na yan at mga gold na yan ay itim ang kulay. Kasi nilalagyan ng asphalt or alkitran para magmukhang dumi lang siya. Okay, ganyan ang makikita nyo guys. Hindi yung tatambad sa inyo na kulay yellow, dilaw na kumikintab. Hindi ganyan ang gold ng World War II. Nakabalot yan sa alkitran, kulay itim. At hindi mo yan mahalata na treasure. Okay, ngayon, kung wala dito, kasi sa akin talaga ay manigurado tayo kung wala sa ibabaw at wala ding hollow rock sa loob ng bato. Ngayon, literal na tayo na gamitin natin ang traditional method or traditional way na kung saan nakaharap ang mukha at meron siyang mata at kung saan niya nakatingin. Example, ganyan yung itsura niya. At kung dito siya nakatingin guys, yung dalawang mata, ay dyan tayo maghukay. Ngayon, meron kasi siyang kakaibang ilong. Kung tingnan natin guys, ang ilong niya tsaka mata ay ganyan. Yan ay simbolo ng tunnel. Di ba kung maghukay tayo, ganyan ang itsura ng hukay. Dito ang nakabaon na treasure. Ito yung ibabaw ng lupa. So ang kanyang ilong, kung nakita nyo yung mga vlog ko noon, ang ilong ay nagtuturo yan sa treasure. Kasi yung mata niya ay parang napakaliit lamang. Parang hindi substantial evidence ang mata na gagamitin sa paghanap. Kung di ang magandang tingnan na symbol dyan ay ang ilong niya na nag-point pababa. At mayroon pang isa na symbol na ganyan. Pag ganyan, yan ay letter C, which is, alangan naman na doon tayo sa itaas titingin, wala na doon, langit na. Kaya, pag nagaganyan, meaning papunta siya sa baba. So, ang sign na ito naka-carve dito sa kanyang baba, ay ang tinuturo niyan ay ang ground below or ground under. So, dito ang tinuturo niya. Pati yung ilong niya ay dito rin ang tinuturo. At saka yung baba na parang naka-smile na ganyan ay diyan din ang tinuturo. Right under this big rock ay diyan kayo maghukay guys.
Ang lalim niyan ay 2 meters lamang. Baka hindi na nga yan aabot ng 2 meters. 1 meter pa lang ay may makita na kayo. It's either binuhusan niya ng semento, kung nasa ilalim niya ng buhangin ay binuhusan niya ng manipis lamang na semento para hindi kaagad siya maanod ng itong alon. Kaya bubuhusan yan at dadaganan pa yan ng isang bato bago yung simento, tapos treasure box na maliit lang, hindi malaking treasure box yan. Ammunition box lang guys. Yan ay giveaway, ngunit giveaway lang yan, pero pwede ka nang bumili ng house and lot at meron pang sports car. Ganyan ang mabibili mo sa ganyang klaseng giveaway. Okay na, at sabihin natin guys na wala sa baba. Naku, wala sa baba ng mukha. Wala dito. Patay na tayo niyan. Kung wala diyan, anong gagawin natin? Tingnan natin ang dalawang mata. Kung saan niya nakatingin. Example ay yung mata niya ay nakatingin dito. So i-check natin ang lugar na ito. Baka mayroong malapad na bato. At kung mayroong malapad na bato diyan guys, ay buksan nyo yung bato. Hawiin nyo, tanggalin nyo yung bato. Tingnan nyo kung ano ang tinatakipan niya. Kung mayroong malapad na bato diyan sa harap ng Cambodian face na yan. Okay, so rewind tayo. Okay, para mas malinaw ay mag-rewind tayo. Kuha tayo ng bagong picture. Okay, rewind tayo guys. Mabilis lang to, 1 minute lang. Okay, so dahil ang point ng kanyang ulo ay naka-point sa taas, so check sa ibabaw ng bato kung mayroong butas diyan na maliit. Ayan ay sign na hollow rock ang ibabaw niyan at ang treasure ay nasa loob lang ng bato sa ibabaw. Okay, at dito naman dahil nag-crack na ang kanyang gilid, yan ay nagpahiwatig na yan ay nakapatch lang na semento at hindi ang solid na bato. So, mayroong hollow rock sa loob at doon nakalagay naman ang treasure box. Ang treasure box ay hindi ang kumikintab o kumikinang na kulay dilaw na gold, kundi yan ay itim. Nilagyan ng alkitran, kaya wag nyo itapon yung kulay alkitran na bagay dyan sa loob. Okay, ngayon, dahil wala dyan, ay dito tayo sa baba. Mismo kasi yung ilong, tsaka bibig niya, yung nagaganyan ay ilong yan, tapos bibig na nagaganyan, yan ay treasure under ang meaning. So, dito tayo maghukay. 1 meter lang mahigit. Pag may makita tayong malapad na bato, yan na ang takip sa treasure. Ngayon kung wala dito guys ay literal tingnan natin ang mata. Kung saan niya nakaturo dito at kung may malaking bato dito na malapad, yan ay takip sa treasure. So okay, sana ay kuhang-kuha nyo guys ang aking pag-analyze ng Cambodian face na Buddha na yan. At 90% I believe na makuha nyo yan. Sa lahat ng sinabi ko, malaking possibility na nandyan lang talaga. Okay, and i-pray ko na makakuha kayo para meron na tayong solid evidence na ang aking channel ay makapagbigay ng swerte sa mga subscribers nito. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay mga katiats. Ako'y magsasabi na happy, prosperous, golden New Year 2021 to all of you. I'll see you on January 2021.